Hello, magandang gabi po. Ay pagpatuloy natin po ang ating paghahanap ng katotohanan dito po sa Toto Tirador. Ako po ay si Doctor of Jurisprudence, Civil Engineering at nakatapos po sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isang beses ko lang po tinik ang bar exam, pasado po kaagad. Ako po yon. So ngayon, ang ating pag-usapan ay tungkol po sa rice na 20 pesos rice. Ano ba meron dyan? Gusto ko malaman ninyo yung mas malalim ang tingin ninyo sa yung tinatawag na 20 pesos rice na binebenta sa bakit sa Visayas lang. At ano ang magiging kahulugan niyan? Nakikita ko po ay plunder po ang ginagawa na yon. Plunder dahil po yan ay corruption. Okay, let's go. Kaya po, nais ko muna ipakita sa inyo na ang gastos na magagasta sa rice na ito, ang ayon po sa kanilang programa hanggang December 31, 2025. Kuno, December 31, 2025. And to think sa Visayas lang, ay gagastusan nila hanggang 12 billion pesos. Yun po ang, tingnan nyo ang balita na ito. Ang balita na ito ay, totoo naman ito na balita. Galing po ito sa bilyonaryo, Business Mirror. Yan. So, ilan ang magkano nakita niya budget? Ayon sa report, 3.5 billion to 4.5 billion needed to attain 10 kilo, 20 kilo per rice. Pero sa buong taon, na-research ko naman sa artificial intelligence na lumalabas na nag-budget pala si Bongbong Marcos ng hanggang 12 billion pesos para sa 20 kilo rice program. At paano ito hati-hatiin? 5 billion po ay ibibigay niya sa Food Terminal Incorporated na dyan sa Taguig. At bibili ang FTI sa National Food Authority na worth 5 billion pesos. Tapos yung 4.5 billion pesos naman ay gagastahin para ibili ng bigas while 500 million will be allocated for logistics, packaging, and distribution. Pero mo yung trabaho diyan, magre-repa ka pa, mga sako, bibili ka pa, babayad ka pa sa mga kargador, babayad ka sa mga tracking, lahat-lahat yan. 500 million ang ginugol na. Pagkatapos, 4.5 billion uli ay kuno ang gagastas ko noon, sasagot ay local government units. Nako, marami pong mga bayan ang hindi makakaya. Ang hina kasi fourth class municipality. Paano ba makakaya ng fourth class municipality? Kung hindi kaya, di ibig sabihin babalik sa national government. Yan. Sabi ng Department of Agriculture na si Francisco Laurel Jr., they will spend 3.5 billion up to 4.5 billion sa pilot lamang. Ibig sabihin, ang katwiran nila sa pagkaintindi ko, testing lamang ang gagawin nila sa Visayas. At bakit naman of all places Visayas, hindi sa Mindanao? Mas marami pong gutom sa Mindanao. At bakit hindi sa Luzon? Yun ang tanong ko, na hindi pa nila napaliwanag hanggang ngayon. At kung bakit namimili sila, ibig sabihin may pinapaboran sila. At kung may pinapaboran sila, nilabag nila po ang ating konstitusyon na nagsasabi, Equal Protection Clause. Sinasabi ni Mayor Lim yan nung buhay pa siya, lagi siya sabi, the law must apply to all. Otherwise, none at all. Sa Tagalog pa, dapat ang batas ay para sa lahat. Kung hindi man lang para sa lahat, wag na lang. Parang ganun ang ibig sabihin. So, ngayon, nakatawa-tawa lalo sila. Bakit? Nung sinabihan sila ng COMELEC kasi may batas tayo na kapag sa loob ng 10 araw bago mag-eleksyon
ay bawal po gumasta. Oh. Dahil nakita nila yon, ayaw naman ni COMELEC Chairman George Erwin Mujica Garcia, tinawagan sila. Hoy, stop nyo muna. Kaya ang nangyari po sa kanilang rice, 20 pesos per kilo rice program, ay naudlot. Natigil. So kung natigil sila, hanggang isang araw lang, May 1 lang sila nagbenta. So May 1, ang nagbenta, kadiwa daw. So, alam mo, ayaw na ayaw ko talaga itong gobyerno makialam sa negosyo. Dapat ang negosyo, pang tao lang yan, pang pribadong tao. Akalain mo yung ginagawa nila, kadiwa magbebenta. 20 pesos. Sino ang mambibigas niyan na nagbebenta ng bigas sa palengke ang makakaya lumaban? Hindi na kaya yon kasi minimum na presyo pag bumili sila direkta sa NFA, 33 pesos per kilo. Ibenta-benta pa nilang 20 pesos. Yung problema dito kasi yung pagpapangulo, yung administrasyon ni BBM, puro lahat yung mga pagkukunwari na kaya ang pangako na 20 pesos per kilo. Ang problema, kung ang solusyon mo lang naman, puro temporary, wala pong magagawa. Akalain mo saan ka makakita? Benta mo kay Juan sa Cebu na Cebuano, 20 pesos, pero binili mo yung boto niya na 13 pesos kasi 13 pesos ipapinapatong ng gobyerno. At bawat Juan ay makakabili hanggang 30 kilos. Kung ganon, ibig sabihin po, namimigay kayo ng pera sa bawat tao dun sa mga Cebuano at wala pang batas. So kung walang batas po, may God plunder po yan. Kasi hindi po pwedeng gastusin ang kahit piso sa gobyerno kung walang katumbas na batas. Walang batas. Ngayon, problema sila ngayon kung paano nila depensan pag sakasakaling kakasuhan ko sila ng plunder. Anong isasagot nila? Saan sila huhugot ng pagpaliwanag? Simple lang ikaso ko, malversation. Ano magiging malversation nila? Yung 13 pesos kada sako. I-multiply mo kung ilang milyon ang pinagbenta mo kada kilo, ilang milyong kilo. Halimbawa, sa Cebu po ay mayroong mga 6 milyon na katao kasama ng mga buong pamilya. Ang butante 3.4 milyon. Kung 6 milyon lang, yung isa kumakain ng isang tao dyan, kumakain na sa isang araw 1 kilo. So 6 milyon kilos din sa isang araw. Kung 6 milyon kilos sa isang araw, ay multiply mo ang ginagastos natin 13 pesos kada kilo. So magkano ginagastos sa isang araw? Kumpitin natin. 13 pesos times 6 million. Yan. 78 million pesos kada araw ang gagastahin ninyo. Kung pakainin mo sila sa 10 araw, 780 million. Pakainin mo sila ng 30 days. Ito, 30 days. Anong papuntahan niya? 78 times 10, 780 million. Times 100 days na lang. 7.8 billion. Sa 100 days. Ilan yun? 3 buwan. Mahigit lang yun. 3 buwan at 10 araw. Yan po ang ibig sabihin. So, ilang araw na ba natitira kayo? Kasi ang project nila hanggang December 31. So, sabihin natin, May 1 nagsimula. So, May 1, May, June, July, August, September, October, November, December. I-round up na lang natin. 30 days in a month. Times 8. 3 times 8, 240 days. So, 240 days times 6 million kada araw. 6 million kilos. Times
ang pinatong mo na budget ay 13 pesos. Akalain mo. 18 billion 720 million ang kailangan mo igugugol para mapakain mo yung mga taga Visayas hanggang December 31. At bakit Bisayan lang? Wala yung mga Tagalog, wala mga Ilocano, wala yung Pangasinense, wala yung Bicolano, wala yung mga taga Mindanao. Violation, nalabag na po yan sa batas ng konstitusyon na dapat kung ano ibigay mo kay Juan, ibigay mo rin kay Pedro. Biro mo ilan ang gagastusin? 18.7 billion pesos sa Visayas lang yan. Kung i-times 3 mo na lang, kung sa buong Pilipinas, times 3. 56 billion pesos. Ngayon, kung titingnan mo talaga, ilan bang populasyon ng Pilipinas? 120 million. Kung buong Pilipinas. Sabihin mo na lang na 100 million na lang kasi iba mga bata pa naman. Sabihin mo na lang 80 million na lang. So 80 million kilos a day. Yan ang ibig sabihin yan. 80 million kilos. 80 million kilos times 13 pesos kada kilo ang gagastusin ng gobyerno. Akalain mo. 1 billion and 40 million a day. So times 8 times 3. 240 days. Times 240 days. Nako. 249 billion 600 million ang gagastasin. Wala. Saan ko kuha? Kaya tama po sinabi ni Amy at saka ni Sara Duterte na hindi kaya. Ano lang yon? Nagkunwari lang yon na niluluko mga botante ng mga taga Cebu. Mga Cebuano, wala na kayo expect. Isang araw lang bintahan. Ang laki po ng gagastasin. Kung buong bansa pakainin ng tag 20 pesos per kilo, 250 billion kada taon hanggang December 31. Mula ngayon. So, wala pang batas, bawal sa batas. At kung bawal sa batas, pagnanakaw yun kung tuturingin. At kung pagnanakaw, ang tawag yan, super plunder. Ngayon, kung ang sabi nila, kukunin nila yung pera mula sa contingency fund. Ipakita ko sa inyo ang budget ng Office of the President sa contingency fund. Magkano? Aba, Diyos ko, hindi kaya po. Bakit? 13 billion pesos lamang ang contingency fund na inaprubahan nung nakaraang 2025 budget. Tingnan ninyo. Isa-share ko sa inyo yung budget ng tinatawag na contingency fund. Ayan. Ilan? Palakihin ko. Agabon, para mabasa nyo. Yan. Contingency fund ang pangalan. Yan. Magkano total? 13 billion pesos. Hindi kaya. Ngayon, bawal pa yan sapagkat may batas, sa batas mismo nito, nagsasabi na saan mo pwede gamitin? Kailan mo pwede gagastahin yung perang 13 billion? Yan ang tanong. Itong sagot. Number 1, contingency fund. The amount of 13 billion pesos appropriated herein shall cover the funding requirements of new or urgent activities. New or urgent activities. Urgent ba yung rice na yan? Hindi naman wala namang gutom dyan. Hindi naman new yan kasi may kadiwa na kayo. Dati na yan.
So, yan pinaka-problema. Anong i-support ninyo? Another reason saan ba pwede magastusin maliban sa new or urgent activities? Sa legal obligation, halimbawa, ang opisina ng gobyerno ay nagkaroon ng kaso at natalo. Diyan kukunin ang pambayad sa contingency fund. Halimbawa, may road right of way, binili ang kinuha ng DPWH ang lupa ko, ginawan ng tulay o kalsada. Babayaran ako tapos wala pa sa batas, diyan kukunin sa contingency fund. Ano pang ibang pagkagastusin na pwede galing sa contingency fund? Yun yung may kulang. Halimbawa, bumiyahe ang presidente sa ibang party kung saan parte ng mundo at nakulang ang budget niya, pwede niyang kukunin dyan. So, ano pang iba? Pwede gamitin sa mga kulang. Halimbawa, may iba pang pagkapunduhan na proyekto at wala pera, dyan kukunin. So, ngayon, ang ibig na sabihin yan po ay bankrupt mangyari at ang ibig sabihin din ay misappropriation. So, ang mangyari, sinasaktan mo ang gobyerno sa pera. Ang tawag diyan sa legal term, causing undue injury unto the government. Ang halaga, 12 billion na, sabihin 12 billion. Grabe, super plunder ang tawag doon. Napakalaki. Kung talagang itutuloy nila ang 20 pesos na rice program. Ladies and gentlemen, ulitin ko lang kung paano ko na-compute yan. Ini-estimate ko lang na isang tao kumakain ng 1 kilong bigas sa isang araw. Siyempre, may umaga ka, may tanghali, may hapon. Ngayon, normally, sa isang pamilya, mga 5 sila, kada saing, sabay-sabay. Pero kung isa-isahin mo, ang bawat isa, 1 kilo, isang araw. So kung 1 kilo, 120 million ang populasyon ng Pilipinas, kasama mga bata. So sabihin na natin, 80 mil na lang ang mga tao na kumakain. 80 million per day din ang gastos sa bigas. Kaya, i-multiply mo sa 13 pesos na ayuda, umabot po 296 billion. Anak ng, ano bang klaseng gobyerno ito? Meron ka pang akap. Saan mo kukunin? Meron ka pang AX. True enough. Lumalabas tuwing eleksyon lang. At itong rice 20 pesos rice program nila na miscalculation. Nagkamali sila. Blunder sila. Bakit? Ang gusto nila gamitin ito pambili ng boto para sa mga BBM, mga alyansa na mga senador. Yan ang target. Ang problema, tinigil ng Comelec. The problema man naman sila kasi confident sila pagdating sa Luzon, mananalo ang mga kandidato ni BBM. Pero ang problema nila, pagdating sa Mindanao, talagang talo ang mga kandidato ni BBM. Doon sila ngayon hahabol sa Visayas. Eh, ang problema lang, hindi naman natutuloy. Stop naman. Unang araw lang ang pagbenta. So ngayon, parang equivalent yan na nagbibigay sila ng pera sa mga tao. Ang tanong, sa ganong ayuda po, isa lamang po ang justification na pwede gawin ng bungbong yan. Kapag may emergency, kapag may bagyo, kapag may lindol. Ang tanong, may crisis ba? Wala namang crisis. Kung walang crisis, hindi ka ngayon pwede makapagbibigay ng 13 piso bawat kilo. So, pagka ganon, plunder yun. Pero ang target nyo, ginagamit ang pera ng gobyerno pambili ng boto para bumili sa lahat ng kandidato ni BBM ang mga Cebuano. Tsaka mga Ilonggo kasi sa Visayas din, tsaka mga Boholano kung saan nanggaling aking asawa. Ganon po ang gagawin nila.
So, ladies and gentlemen, wala talagang kwenta itong gobyerno ito. Kaya humihingi lang po ako, talagang umpisahan natin po. Kung ako po, ang tanongin ninyo, mas maganda umpisahan natin na pabagsak si BBM bago si Duterte. Unahin muna natin si BBM. Hindi natin mapabagsak si Duterte hanggat hindi natin mapabagsak si BBM. Ang problema ko, maraming mga kakampi, kumakampi na kay BBM. Ibuboto pa nila. Lahat naman po na kandidato ni BBM po ay walang kwenta. Ang tagal-tagal na nila, ano lang yan, recycled. Kumbaga mga ex, kung boyfriend mo yung mga ex, tinatapon na yung ex. O ex-Senator Lacson, ex-Senator Soto. Sino pa? Ex-Senator Pacquiao. Dapat tinatapon nyo na yan. Ang dami po magagaling na kandidato sa gitna. Yung isa pinakamagaling dyan nakikita ko, without doubt, pagdating po sa sinseridad at utak biron. Si dating komisyoner ng CUA na si Heidi Mendoza. Lumaban na po yan, nasubukan na po yan. Tumistigo yan ng tudo-tudo. Laban po kay General Carlos Garcia. Kaya nasintensyan si General Carlos Garcia ng Army. Nang dahil sa pangungurakot niya sa bilang controller ng Armed Forces of the Philippines. Natandaan niyo yung anak ni Carlos Garcia na nahuli sa Amerika na dami-daming pera na bit-bit na dolyares? Yan po. Sa ngayon po, sa totoo lang, number one talaga dyan, na kandidato si Heidi Mendoza. Sunod na pili ko naman si Ariel Quirobin. Isa lang nyo na rin. May tiwala rin ako sa kandidato na sa amin sa Bunyog na si DVD Angelo. Marami magagaling na mga kandidato at makatao. Pwede kang pumili dyan. Mas pinipresenta ko si Attorney Luke Espiritu, si Attorney Sani Matula. Yung dalawang abogadong yan, may pagkakataon na yumaman sila, pero hindi nagpakayaman. Bagkus ang kanilang pag-abogado ay tinulong nila sa mga manggagawa na walang pera. Sila po ang mga abogado na manggagawa at tumutulong sila sa lahat ng manggagawa para makipag-usap sa mga employees o employers para magkaroon sila ng magandang sweldo. Kung hindi man lang makuha ang sweldo sa pamamagitan ng batas, pwede mo maipaangat sa pamamagitan ng contract bargaining agreement. Yan po ang trabaho ni Attorney Sani Matulak tsaka ni Attorney Luke Espiritu. Yan lang po muna sasabihin ko. At saka kung wala pa kayong partido, pwede lang makiusap. Sa party list, ibunyog nyo na. Okay? Hanggang dyan lang muna po tayo at maraming salamat po.